Madaling araw noong October 2014, isang local farmer ang maagang nagtrabaho sa kanyang palayan. Isang ordinaryong araw para sa kanya nang may bigla siyang nakita na kakaibang bundle na nakabalot sa mga plastic at bedsheet na itinapon sa maputik na kanal. Kaya naman dahan-dahan niyang itong nilapitan. Ang kanyang nakita ay kalaunang nagpagulat sa buong Indonesia. Dahil ang kanyang natagpuan ay katawan ng isang lalaki na ibinalot sa plastic at kumot. Nakatali ang mga kamay at paa at may malaking hiwa sa lalamunan. Kaagad na dumating ang mga pulis at di nagtagal ay sumabog ang balita. Isang negosyanteng foreigner ang pinatay at itinapon ng katawan na parang basura sa palayan. Ang kanyang pangalan ay si Robert Kevin Ellis, 60 years old at isang British-Australian citizen. Ang lalaking pumunta sa Bali, Indonesia para mamuhay ng tahimik kasama ang kanyang pamilya. That Indonesian police say he was brutally bashed and had his throat cut. His killers then allegedly wrapped his body in plastic before driving him in this car to a rice field where they dumped his body. Dumagsa ang mga tao, reporters at mga pulis sa lugar. Ang tanong ng karamihan ay kung ang nangyari ba kay Robert ay robbery gone wrong o pinagtripan siya ng isang gang o di kaya ay may mas madilim pa na rason. Sino nga ba si Robert at bakit siya pinatay? Si Robert Kevin Ellis ay pinanganak noong April 1, 1954 sa New Zealand. Siya ay lumaki sa Otara, New Zealand. Bata pa lang siya ay malaki na ang kanyang pangarap sa buhay. Madalas din siya maghanap ng mga panibagong adventure. Lumipat at nagtrabaho siya sa Australia noong 80s. Doon niya nakilala si Zulaikha Nur Aini na mas kilala ng lahat na si Nur. Si Nur ay isang Indonesian na 20 years na mas bata kaysa kay Robert. Nagpakasal sila noong 1989 at nagkaroon ng 2 anak. Dagdag sa 2 pang anak ni Robert sa dati niyang asawa. Kalaunan ay nagdesisyon sila na lumipas sa Indonesia. Nagtayo sila ng mga negosyo sa Jakarta at Balu. Yun ay ang telecommunication company na PT Masindo Utama Nusantara at diving company na tinawag nilang Bluefin. Kaya naman hindi rin nakakapagtaka na sila ay manirahan sa isang napakagandang villa na may sariling swimming pool. Gustong-gusto ni Robert ang pamumuhay sa Indonesia. Sa maraming taon ay naging maayos ang lahat sa pamilya Ellis. Marangyang buhay at masayang pamilya. Buhay na kiniinggitan ng ibang expats sa bansa. Lalo na sa mga nakakakilala sa mag-asawa. Good, generous, kind and benevolent man. Ngunit sa likod pala ng magandang imahe na nakikita ng iba sa kanila ay nakakubli ang malaking problema sa pagsasama ng mag-asawang Robert at Nur. Ayon sa kanilang mga anak, matagal na natutulog sa magkaibang kwarto ang kanilang mga magulang. At di nagtagal ay napansin na rin ng mga kaibigan ng mag-asawa na hindi na maayos ang kanilang relasyon at madalas na silang mag-away. Noong hindi nakauwi si Robert noong araw na yon, itinago ni Nur ang nangyari. Wala siyang sinabihan kahit na sino. Kahit na ang kanilang mga business partner o ang mga pulis. O kahit sa 2 nilang anak na nag-aral pa sa Australia noong mga panahong yon. Hanggang sa kasunod na araw nung sinubukan niyang tawagan ang cellphone ni Robert. May sumagot pero hindi ang kanyang mister. Nagulat si Nur kaya nagkunwari na lamang siya na kaibigan. Ang hindi alam ni Nur na ang kausap na pala niya ay isang pulis. Nagkasundo silang magkita sa McDonald's. Umupo si Nur sa harap ng hindi naka-uniformeng mga police officer. Nagpakilala siya sa mga pulis na kaibigan niya si Robert. Saka lamang siya umamin na siya ay asawa ni Robert sa loob ng 25 years nung piniga na siya ng mga pulis. Dinala nila si Nur pabalik sa kanilang villa. Ang kanilang villa ay may 4 na kwarto sa isang gated complex ng Sanur. Pagpasok ng villa ay maayos naman ang lahat. Hanggang sa napansin ng mga forensic team ang maliliit na marka ng dugo sa tiles sa kusina at sa sasakyan mismo ni Robert. Kaagad na sinuri ng mga pulis ang CCTV footage sa buong bahay para makita ang mga galaw ni Robert bago ito nawala. Tinignan nila mula alas 4 ng umaga hanggang 10:30 ng umaga. In-interview din ng mga pulis ang mga kasama nila sa bahay na halatang kinakabahan. Ang 2 kasambahay na sina Feli at Yani ay umamin na nilinis nila mga bakas ng dugo at beddings.
Dahil sa kanilang mga testimony at forensic trail, kaagad na pinagtuunan ng pansin ng mga investigador si Noor at saka inaresto sa hinalang pag-orkestra sa pagpatay sa kanyang mister. Kasus ini ke Polda. Sudah beralih pada jam 2 kemarin sudah beralih oleh Polda. Ya, tersangka masih ada di sini dan Kalmadong inamin ni Noor na pinapatay niya ang kanyang mister dahil gusto niya itong turuan ng leksyon. Nagbayad pa siya ng halos 14,000 Australian dollars o halos kalahating milyon para lamang mabigyan ng leksyon ng mister. Inamin ni Noor na nag-hire siya ng hitman para ipapatay ang kanyang mister dahil maiba daw itong babae at hindi siya binibigyan ng pera o allowance at ipinagkakaitan ng sex. Gusto din niya na siya na ang hahawak ng kanilang mga negosyo. Julajka confessed to murdering her husband. Julajka admitted that she hired 5 hitmen to kill her husband after he allegedly had an extramarital affair. Bagaman hindi daw niya sinabi na patayin si Robert, napunta naman ang atensyon sa isang pangalan. Kay Adrianos Ngongo, ang boyfriend ng isa sa mga maid. Ang kanyang mga galaw ay kaduda-duda. Nawala siya nung gabi na nawala si Robert. Nung hinarang siya sa Padang Bay Port, ay yun na ang mga oras na balak niyang tumakas papuntang Lombok na isang isla sa Indonesia. May dala-dalang 30 million rupiya si Adrianos na mga oras na yon o kulang-kulang 100,000 sa peso. Alam ng mga pulis na ito ng isa sa mga taong pinaghahanap nila. Sa ilalim ng interogasyon ay umamin si Adrianos at itinuro ang taong nag-hire sa kanya at ang nabigay ng instruction para patayin si Robert. Pagkalipas ng ilang linggo ay umabot na sa Sumba Island ang manhunt. Noong November 6, 2014, sina Johannes at Baranis na pawang 24 years old ng mga panahong yun ay na-corner sa kagubatan kung saan sila nagtatago. Katunayan ay nanlaban pa ang dalawang lalaki sa mga pulis gamit ang masyete na kanilang hawak. Kaya naman, napilitan ng mga pulis na sila ay barilin sa paa. Dinala sila pabalik sa Bali na nakaposas. Ang dalawang huling mga suspect naman ay naaresto noong January 2015. January 17, nakatanggap ng tip ang mga pulis tungkol sa isang bahay na nasa liblib ng village at inaresto nila si Adolf Marlo, 34 years old. Sinubukan pa niyang tumakas mula sa kanilang kusina pero hindi siya nagtagumpay. Kasunod noon ay sinugod naman ng mga pulis ang isang hideout kung saan ay natagpuan nila si Martin Nongoy, 25 years old, na siyang di umanong nag-organisa ng lahat. Ilang buwan din nagtago si Martin sa mga bangin at sirang kubo. Nagtangka siyang tumakas pero nabaril din siya ng mga pulis sa paa. 2 men suspected of killing British businessman Robert Kevin Ellis in Bali, October, have been arrested after being on the run for 3 months. 7 sa mga binayarang mga sospek ang nakulong, 2 babae na mga kasambahay at ang 5 lalaki. Mirroring claims that their father was abusive to Noor. Bawat isa sa kanila ay humarap sa kasong premeditated murder, krimen na may parusang kamatayan. Kahit si Noor ay iginiit na ang kanyang ginawa ay dahil sa desperasyon. Dahil umano $19 lamang ang ibinibigay na allowance sa kanya ni Robert kada buwan at nagtataksil pa ito sa kanya. Kahit ang mga anak nila ay nagsasabi na kailanman ay hindi sinakta ni Robert ang kanilang ina. Ayon kay Noor, ang nagtulak sa kanya ay away sa pera at pagtataksil. Pero iba naman ang naging pahayag ng pamilya ni Robert. Ayon naman sa 2 niyang anak sa una niyang asawa, hindi totoo na pinagdadamutan si Noor ng pera ng kanilang ama. Katunayan ay dala-dala niya lagi ang kanyang mga credit card, kumakain ng mga mamahaling pagkain at madalas mag-book sa mga mamahaling hotel. Madalas din daw siyang makita na nakasuot ng mga mamahaling alahas. Image of our father and basically uses that in her defense, which really hurts us all. Our father was a caring family man, that he was incredibly generous towards Noor. Nung pumasok sa korte si Noor noong June 10, 2015, biglang tumahimik ang lahat. Inumpisa ng prosekusyon sa pagsasabi kung paano nilaslas ng 5 lalaki ang lalamunan ni Robert sa utos ni Noor. Nung namatay na si Robert ay binalot nila ito sa plastic at bedsheets at saka itinapon sa palayan. Nagsalita din ang mga forensic expert para kumpirmahin na ang dugong nakita nila sa tiles ng kusina at sa trunk ng sasakyan ni Robert ay nagmatch sa DNA sa kung ano ang mga na-recover sa site. Ang pinakabatang suspect na si Urbanis ay ikinuwento ang nakakapangilabot na detalye ng pagpatay. Tinakpan umano nila ng una ng mukha ni Robert, saka hiniwa ang kanyang lalamunan gamit ang blade.
Ayon naman sa dalawang kasambahay, sila ang inutusan na patahimikin ang mga aso at maglinis ng mga dugo. Noong oras na para magsalita si Noor, umiyak ito habang sinasabi na nasira ang kanilang pagsasama dahil sa pera at pagtatraidor sa kanya ni Robert. Saad pa niya na wala siyang balak na patayin si Robert. Gusto lamang niya itong turuan ng leksyon. Statement na taliwas ako noong nakita sa kanyang bank statements. Walang habas na pagbili ng mga mamahaling alahas at ang 150 milyon rupiya na bayad niya para sa mga pumatay. Pagkatapos ng 2 araw na testimony, ibinaba ng judge ang hatol. Si Noor ay napatunayang guilty sa lahat ng bilang ng premeditated murder at conspiracy. Nakatanggap siya ng 12 years na pagkakakulong. A woman who hired hitmen to murder her Australian husband in Bali has been jailed for 12 years. Ito ay napakababang sentensya, kaya naman nag-request ang prosecution na gawin itong 15 years. Hindi masaya ang pamilya ni Robert sa naging resulta ng hatol. Para sa kanila, napakagaan ang sentensyang ibinigay kay Noor. We would have expected a sentence of at least 20 for the brutal, premeditated murder of her father. For the verdict to be a sentence of only 12 years is unjust, not only for us as a family, but Indonesia in general. Noong July 2015, ang korte sa Bali ay binabaan din ang prison terms ng 7 mga kasabwat sa pagpatay kay Robert. Sa 5 mga lalaking suspect, 3 sa kanila ang nakatanggap ng 12 years na pagkakakulong at ang 2 naman ay nakatanggap ng 15 years na pagkakakulong. Ang 2 kasambahay naman ay nakatanggap ng 7 taong pagkakakulong. Habang lumilipas sa mga araw, nalaman ng pamilya ni Robert na kalagitnaan ng 2014, ipinagyayabang daw ni Noor sa pinagkakatiwalaang kaibigan na kaya niyang ipapatay si Robert kung gusto niya. October 2014, tahimik siya nag-withdraw ng $250,000 mula sa kanilang joint account. Nag-offer din siya sa 2 nilang anak na pumirma ng sworn statements pabor sa kanya at ipinangako niya sa mga anak na mapupunta sa kanila ang lahat ng kanilang ari-arian. Pero tumanggi ang kanyang mga anak. Pagkatapos ng paglilitis, ipinaglaban ng 2 nilang anak ang mga ari-arian na nakapangalan sa kanilang ama. Dahil ayaw nila na mapunta lang ito lahat sa kanilang ina pagkalabas nito sa kulungan sa taong 2027. Think about it a lot more when there aren't access things that are rightfully ours. Shout out kina Jonaline Evangelista at Lorna Male. Salamat sa walang sawang panonood sa aking mga videos. Please support po my second channel na Usaping Krimen. Salitan ang pag-upload ko sa kada channel, kaya kung gusto niyo na makapanood ng crime story araw-araw, maaari lamang po na i-check ang bawat channel para sa mga panibagong videos. Maraming salamat! Huwag mag-atubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!